Naligo si Lance, pagkatapos siya at silang lima, Talia, Harleen, Lucy, at Sina, ay kumain ng buo sa inn. Pagkatapos ng buong pagkain, sinabi ni Lance kay Lucy, Lucy, maaari mo na akong dalhin sa iyong pamilya ngayon. Tayong dalawa lang ang pupunta. Oo, tumutuloy sila sa inn, at kapag natapos mo na ang iyong negosyo at ipinagpatuloy mo ang iyong katayuan bilang panganay na miss ng pamilya Lowe, hindi pa huli ang lahat para bumalik sila sa iyong pamilya bilang mga bisita. Ma'am. Tuwang-tuwang tumango si Lucy, matagal na niyang hinintay ang araw na ito, sa wakas ay makakabalik na rin siya sa kanyang pamilya at maging miss ng Lowe family. Lumabas ng inn sina Lance at Lucy at sumakay ng beast carriage, dumiretso sa Lowe family, hindi na kailangang magmadali ni Lance, dahan-dahan lang sa beast carriage. Nanginginig sa pananabik ang mga kamay ni Lance nang makita niya si Lucy na nakaupo sa beast carriage. Nagtanong si Lance, Lucy, gusto mo ba talagang makita ang iyong mga magulang? Manam. Umiiyak si Lucy at tumango, nang iwan niya ang pamilya noon, 14 years old pa lang siya, sa totoo lang, strong girl din si Lucy. Kung hindi niya nasagasaan si Lance, hindi magiging ganoon kabilis o mahirap para kay Lucy na bumalik sa pamilya Lowe sa kanyang buhay. Master Damon, salamat. Sabi ni Lucy na pinunasan ang kanyang mga luha. Naku, uto-uto, tadhana na ang makipagkita sa akin, isang kamay lang ang nakataas para sa akin. Tsaka may mas malaking regalo pa ako sayo. Mas malaking regalo para sa akin. Ano? Gayon din, ibigay muna natin ang malaking regalo sa iyo. Pagkasabi niyon, binawi ni Lance ang kanyang kamay at lumitaw ang ilang mga spirit stone sa ika-6 na baitang sa kanyang palad. 6th grade spirit stones. Nagulat si Lucy. Hindi mo nakita. Hindi totoo yan, ang tatay ko noon ay may ilang mga spirit stone sa ika-6 na baitang, ngunit ang mga espiritong bato sa ika-6 na baitang ay masyadong mahalaga at ilang beses lang akong hinayaan ng aking ama na tingnan ang mga ito. Sinabi ni Lance, ang mga spirit stone na ito sa ika-6 na baitang ay sa iyo, tutulungan kitang pinuhin ang mga ito. Nakaramdam ng hindi makapaniwala si Lucy, sa orihinal na kaharian ni Lucy, imposible para sa kanya na pinuhin ang mga spirit stone sa ika-6 na baitang hanggang mamatay, sa tulong lamang ni Lance, mapapadalisay niya ang mga ito. Ang mga spirit stone sa ika-6 na baitang ay kadalasang pinipino lamang ng mga malalakas sa yugto ng exaltation, at ang mga ito ay napakabagal, nagagawa lamang na magpino ng isang pang-6 na baitang spirit stone ng higit sa kalahating taon. Sa tulong ni Lance, wala pang 10 minuto, napino ni Lucy ang 5 mga spirit stone sa ika-6 na baitang. Wow! Si Lucy ay namangha, masyadong mabilis, kahit ang kanyang ama, noon ay aabutin ng higit sa kalahating taon para pinuhin ang isang pang-6 na baitang spirit stone, at hindi man lang posible na pinuhin ito sa ilalim ng labas ng katawan. Entablado. Huwag kang magtaka, may mas nakakagulat pa, damhin mong mabuti ang iyong kaharian. Sabi ni Lance. Natuklasan ni Lucy na ang kanyang kaharian ay tumataas ng husto. Oo, ito ay talagang tumataas, hindi alam, ito ay tumaas na sa espiritual na pagpapagaling, at ang bilis ay hindi huminto. Ako. Huwag kang magsalita, maghintay, kung wala na, malapit ka nang maging isang malakas na tao sa unang yugto ng kataas-taasan. Ano, unang yugto sa labas ng mga daya, ako, ang aking ama ay nasa unang yugto pa lamang sa labas ng mga daya. Nagulat si Lucy. Makalipas ang ilang minuto, talagang sumailalim si Lucy sa fish lip change at naging malakas na tao sa unang yugto ng exaltation. Heavens, first stage out of the tricks na ako. Napuno ng hindi makapaniwala si Lucy, kaya natulala ang buong katawan niya. Wala pa siyang 17 taong gulang, umabot sa unang yugto ng kadakilaan, mula noong sinaunang panahon, kahit na may mga immortal na magsasaka, wala pang sinumang nakarating sa yugto ng kadakilaan ng ganoon kabilis, tama ba? Nagtaka pa nga si Lucy kung totoo ito. Walang dapat ipagtaka, at huwag ipagmalaki, dahil hindi ikaw ang pinakabatang yugto ng kadakilaan. Sabi ni Lance. May mga mas bata sa akin. Kung hindi mo binibilang. Siyempre, I-upgrade ko rin ang Harleen at Sina mamaya. Kung ganoon,
Si Sinus 14 years old or less pa lang at wala na siya sa bag. Panahon. Oh. Hindi nagtagal, dumating ang beast carriage sa gate ng pamilya Lo. Tumingin si Lucy sa gate ng pamilya ng Lo at walang kapantay na nasa sabik, sa wakas ay nakabalik na rin siya. Sinabi ni Lance, umakyat at sipin ang gate. Kailangan bang ganito? Oo, paano mo pa mailalabas ang galit mo? Ngunit sa aking pamilyang Lo, mayroong lahat ng malalakas na tao sa ika-9 na yugto ng kadakilaan, at mayroon ding ilang mga ninuno na umabot na sa yugto ng kombinasyon at pumasok sa 5 dagat, hindi pa tayo umabot sa puntong ng ahas tayong maging bastos. Sa Lo family sabi ni Lucy. Sinabi ni Lance, magtiwala ka sa akin, sige at ilabas mo ang iyong galit. Mabuti. Umakyat si Lucy at sumipa. Boom! Bumukas ang gate. Who dares to make trouble in the Lu family? Hindi nagtagal, lumipad palabas ang ilang tao mula sa Lu family. Lucy. Nagulat ang isang grupo ng mga tao nang makita nila si Lucy na nakatayo sa gate. Lucy, naglakas loob ka pa ring bumalik. Bamuso ang isang lalaki sa spiritual healing stage. Sinabi ni Lucy, Luzu, tiyak na aayusin ko ang score sa iyo para sa taong iyon. Kasama mo. Ang lalaking tinatawag na Luzo ay nandidiri, tila hindi alam ang momentum ni Lucy. Sinabi ni Lance, Lucy, huwag kang maging magalang, kung may sama ng loob ka, umakyat ka lang at barilin mo ito ng diretso, nasa unang yugto ka na ng exaltation ngayon, ang pamilya Lo ay kayang barilin lahat sa ibaba ng exaltation. Entablado. Ito. Walang kwenta ang pagiging soft-hearted, basta't iniisip mo na ang ginawa niya noon, ay sapat na para mawarrant ang death sentence. Good. Nanlamig ang tingin ni Lucy at isang kindat ang mabilis na tumaas. Bang! Sinampal ni Lucy ang luzo na iyon ng isang sampal. Sa sandaling iyon, sa hindi kalayuan, nakita ng isang matandang lalaki sa ika-6 na yugto sa labas ng kahon ang buong proseso ni Lucy na natatakot sa pagkamatay ni Luzo at napuno ng galit. Gayunpaman, hindi siya kumilos dahil nakita niya si Lance. Nagalit ang matandang iyon, Lucy, naglakas loob kang patayin ang iyong kapwa-miyembro ng clan. Ako. Ang pagpatay sa kapwa-miyembro ng clan ay isang napakabigat na krimen, at nabigla si Lucy. Umakyat si Lance, tumingin sa matandang iyon na nasa ika-6 na yugto ng out of the box, ngumiti at sinabing, Come ang dawis, ang pagpatay sa kapwa-angkan ay wala, baka ikaw ang susunod na papatay. Lance, anong ibig mong sabihin? Tumingin ang matandang iyon kay Lance at galit na galit. Tanong ni Lance, Lucy, sino siya? May sama ng loob ba sa iyo noon? Tumango si Lucy, Charlie Lo ang kanyang pangalan, siya ang nanakit sa aking mga magulang, at lahat ng nangyari sa akin ay dahil sa kanya. Ang kanyang anak, na nagkaroon ng alitan sa aking ama, ay tumulong sa kanyang anak na i-frame ang aking ama. So, isa itong malaking kalaban. Manam. Tumango si Lucy. Ngumiti si Lance, kung ganoon, tutulungan kitang patayin siya. Okay, salamat Master Damon. Tumango si Lucy sa kanyang ulo. Nagalit si Charlie Lo na iyon, Lance, maglakas loob ka. Galit na galit si Charlie Lo na naglakas loob na gawing panoorin ang kanyang sarili sa kanyang pamilyang Lo. Sabi ni Lance, ano? Sa tingin mo hindi kita mapapatay. Hehe. Noong pinatay ko si David, at ang third ancestor niyo dati, nandoon ka rin sa eksena, tama, ang lakas mo, naghahanda sa sarili mo para sa kamatayan. Kapareho ni David, papatayin ka, wala lang. Galit si Charlie Lo, nang patayin ni Lance si David at ang iba pa noon, siya talaga ang nasa eksena, ngunit hindi niya inaasahan na ang mga taong inaakalang walang interaksyon sa isa't isa ay darating para patayin siya ngayon. Nang akmang hampasin ni Lance, isang matandang lalaki sa isang malayong bubong ang lumipad sa show at nagsabi, Come ang dawis, Damon, maaari mo ba akong bigyan ng mukha at magpakita ng awa? Nakita ng mga mata ni Lance na ito ay ika-8 yugto na sa labas ng kahon, at sinabi ni Lance, sino ka, karapat-dapat kang bigyan kita ng mukha. 1722. Ikaw. Galit na galit ang matandang lumipad, naging magalang siya, ngunit galit si Lance dahil hindi siya seryosohin ng ganoon.
Pinatay niya si David at ang iba pa, pagkatapos ng lahat, ito ay maikling panahon lamang. Lance, hindi mo ba naisip na dahil lang sa pumatay ka ng ilang tao mula sa Ning at Yu clans, nang ahas kang kumilos ng walang batas sa aking Lo clan? Malakas na sabi ng matandang lumipad dito. Tinanong ni Lance si Lucy, sino siya? Siya ang ika-6 na ninuno ng pamilya Lo. 6th ancestor. So, 5 pa ang hindi lumabas. Hindi, ang unang 4, lahat sila ay nakapasok sa 5 sis. Sabi ni Lucy. Nako, kung ganoon, walang dapat ikatakot. Naghahanap ng kamatayan. Ang matandang lalaki, na nasa ika-8 yugto ng kanyang mga panlilinlang, ay nakita na si Lance ay tila wala siyang pakialam sa kanya, at pinatay niya si Lance nang may biglaang galit. Ikaw ang naghahanap ng kamatayan, dahil masyado kang walang interes, kaya huwag mo akong sisihin. Masungit din si Lance, originally, ayaw siyang patayin ni Lance, gusto lang niyang patayin ang pang-6 na iyon. Stage out of the box Charlie Lo, ang taong iyon ay ang nag-frame sa mga magulang ni Lucy, ngunit ang matandang demonyong ito ay tumakbo upang mamatay, pagkatapos ay huwag sisihin si Lance. Ang matandang iyon, na nasa ika-8 yugto sa labas ng mga daya, ay agad na isinakripisyo ang kanyang lumilipad na espada, ngunit hindi pa siya nakakagawa ng anumang mga galaw, sinampal na siya ni Lance sa tuktok ng kanyang ulo. Bang! Bumukas ang ulo ng matandang iyon. Hinawakan ni Lance ang kanyang sanggol. Paano nangyari ito? Natulala ang sanggol ng matandang iyon, bagamat pinatay na ni Lance ang pangatlong ninuno nina David at Yu, ang pinakamalakas sa kanila, ang ikatlong ninuno ni Yu, ay nasa ika-7 yugto pa lamang sa labas ng kahon, at si Lance ay halos pantay na naitugma sa ikatlong ninuno ni Yu, kaya ang matandang ito sa ika-8 yugto sa labas ng kahon ay naisip na tiyak na maaari niyang barilin si Lance hanggang sa mamatay, ngunit sa nangyari, siya ay walang laban. Paano ito? Hindi. Ang sanggol ng matandang lalaki ay nagpumigla sa mga kamay ni Lance, na sumisigaw ng matindi. Para bang si Lance ay humahawak ng isang isda na hinugot lang mula sa tubig, at ang isda na iyon ay patuloy na tumatabog at nagpupumiglas. Napabuntong hininga si Lance, hila-hila mo, hatakin mo pa. Lance, anong nangyayari? Bakit ang lakas mo? Bakit ganito? Halatang pantay-pantay ang lakas mo noon sa ikatlong ninuno niyo. Walang gana na sabi ng sanggol ng matandang iyon. Hindi mo ba alam na lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago? Sa tingin mo ba ay palaging lulubog ang lakas ko nang hindi nagbabago? Pero ilang araw na lang. Sige, walang oras sa kalokohan mo, ihatid na kita. Teka. Dudurugin na sana ni Lance ang sanggol na iyon nang lumipad ang isa pang matandang lalaki. Ang sanggol na nasa kamay ni Lance ay natarante at sumigaw, ika-5 kapatid, iligtas mo ako. Ang matandang ninuno na iyon na sumisigaw ng 5th brother ay lumipad at sinabing, Brother Lance, hindi ko alam kung nasaan ang 6th ancestor ng aking pamilya, dito ka nakasakit, kailangan mong durugan ang kanyang sanggol. Ngumiti si Lance, kailangan mo pa ba ng dahilan para pumatay, ang mahihina ay isda at laman, hindi ba't ganito ang mundo? At saka, hindi ko siya gustong patayin, ngunit gusto niyang pigilan ako sa pagpatay kay Lo. Charlie Lo. Bakit mo pinatay si Charlie Lo, ang tinutukoy ko? Tanong ng 5th ancestor na iyon. Sinabi ni Lance kay Lucy, Lucy, sabihin mo sa kanya kung bakit. Manam. Agad na sinabi sa kanya ni Lucy kung paano ginawa ni Charlie Lo ang kanyang mga magulang sa simula pa lang, na naging dahilan upang sila ay maging mga taksil sa pamilya. Pagkatapos sabihin iyon, lumuhad din si Lucy at nakiusap, umaasa pa rin ako na linisin ng 5th ancestor ang pangalan ng aking mga magulang at palayain sila sa lalong madaling panahon. Naisip ni Lance na halos naayos na ang usapin, hawak ni Lance ang sanggol ng 6th ancestor, at kailangang ipagtanggol ng 5th ancestor ang mga magulang ni Lucy anuman ang mangyari. Gayunpaman, ang 5th ancestor na iyon ng Lu family ay nagsabi, Lucy, kaya ikaw ang nagpabalik ng pangyayari ngayon. Ang tono ng 5th ancestor na iyon ay tila sinisisi si Lucy sa pag-akit kay Lance sa pamilya, na nagresulta sa pagkawasak ng ang laman ng 6 na ninuno ng pamilya.
Si Lucy ay nagdadalamati, fifth ancestor, si Charlie Lu ang unang bumalangkas sa aking mga magulang, dahilan upang makulong pa rin ang aking mga magulang sa heavenly prison ng pamilya, gusto ko lang ng hustisya. Ngumuso ang fifth ancestor of the Lu family, kung gusto mo ng hustisya, maaari kang lumapit sa akin, o maaari kang pumunta sa alinman sa mga ninuno, natural naming ipagtanggol ang iyong mga magulang. Ngunit hindi ka dapat nagpabalik ng isang tagalabas, na nagreresulta sa pagkasira ng laman ng ikalimang ninuno ng ating pamilyang Lo. Alam mo ba kung gaano katindi ang sitwasyon ngayon sa apat na dagat, at gaano kalaki ang pinsalang naidulot ng pagkasira ng laman ng ikalimang ninuno ng pamilya Lo sa ating pamilya? Ngayon, dahil sa iyong mga magulang, munting pangyayari, na nagdulot ng matinding pagkawala ng pamilya, nakagawa ka na ngayon ng krimen na mas malaki pa sa magulang mo, alam mo ba iyon? Ang pagpapalaya sa iyong mga magulang ay isang salita lamang, habang ang pagkasira ng laman ng ang limang ninuno ng pamilya Lo ay isang bagay na panghabang buhay. Natahimik si Lucy, at walang ideya si Lucy na sisirain ni Lance ang laman ng limang ninuno ng pamilya Lo. Siguro kaya, upang maging sanhi ng pamilya na sirain ang laman ng isang ikawalong yugto out of the box ninuno, ito ay talagang isang malaking kawalan. Sa sandaling iyon, sinabi ni Lance, anong laman ng katawan ang nawasak, paano ito naging napakasimple, dapat mong sabihin na nagdulot ng pagkamatay ng ika-anim na ninuno ng pamilyang Lo, ng ganito. Lance, ikaw. Huwag mo ako ah. Lance trailed off. Sa sandaling iyon, biglang napansin ng limang ninuno ng pamilyang Lo na ang sanggol ng ika-anim na ninuno ng pamilyang Lo, na nasa kamay lang ni Lance, ay nawawala na ngayon. Nasaan ang sanggol ng sixth ancestor ng Lu family ko? Abala sa pagtatanong ang fifth ancestor na iyon. Sinabi ni Lance, hindi ba sinabi ko lang na ito ay ang pagkamatay ng anim na ninuno ng pamilyang Lo, hindi ang pagkasira ng kanyang laman, ang bagay ay mas malala pa kaysa sa pagkasira ng kanyang laman. Ikaw. Galit na galit ang fifth ancestor ng Lu family, at si Lance ay talagang walang malasakit. Kakapatay lang ni Lance sa sanggol ng sixth ancestor habang nagsasalita ang fifth ancestor ng Lu family. Naisip ng five ancestors ng Lu family. Na hindi manggahas si Lance, nawasak na niya ang laman ng ika-anim na ninuno at hinding-hindi na maglalakas loob na patayin muli ang kanyang sanggol, ngunit hindi niya inaasahan na hindi niya inaasahan. Ikaw. Ang fifth ancestor ng pamilya Lo ay nanginginig sa galit. Ang pamilyang Lo, na kasalukuyang pinakamalakas sa loob ng pamilya, ay ang limang ninuno ng pamilyang Lo, 1 hanggang 4 na ninuno, lahat ay tumuntong sa yugto ng pagsasanib at napunta sa limang dagat. Si Lance, sa kabilang banda, ay hindi tumingin sa lahat na parang wala siyang pakialam sa limang ninuno ng pamilya Lo na nasa ika-9 na yugto ng kadakilaan. Master Damon, paano mo pinatay ang 6 na ninuno ng aking pamilya? Si Lucy ay mukhang takot na takot, si Lance ay gagawa ng malaking bagay tungkol dito. I'm sorry, nadulas lang ang kamay ko at aksidenteng napatay ko siya. Speechless. Mukhang nanlumo si Lucy, ang pagdudulas ng kamay ay talagang dahilan para pumatay ng isang Yuan Ying. Lance, pinilit mo akong gawin ito. Ang fifth ancestor of the Lu family, nag-alok ng magic tool, parang Pulse Ares. Ang fifth ancestor of the Lu family's handring magic tool ay ibinato kay Lance na parang naghahadges ng bilog. Ang Pulse Ares ay biglang tila may nagmamay-ari at inilapat kay Lance. Ngumuso si Lance. Gayon din sa ika-9 na yugto ng exaltation, maaaring napatay siya ni Lance sa ilang segundo. Dang! Sa malakas na tunog, pinutol ng lumilipad na espada ni Lance ang Pulse Ares. 1723. Poof! Ang limang ninuno ng pamilya Lo ay tumalsik ng isang subo ng dugo, na nakatanggap ng napakalaking backlash. Bang! Hinampis siya ni Lance sa ulo. Ang fifth ancestor of the Lu family ay agad na tinanggal ang kanyang sanggol na katawan. Sa sumunod na segundo, hinawakan ni Lance ang sanggol ng fifth ancestor ng Lu family at ngumisi, ito ang mangyayari sa iyo kung hindi mo alam kung ano ang nangyayari. Lu family? Pero sa kasamaang palad, ang landas ang pinili mo. Lance, huwag.
Nang makita ng fifth ancestor of the Lu family na dudurugin ni Lance ang kanyang sanggol, abala siya sa paghingi ng awa, ngayon lang siya ay napakatigas pa rin at nararamdaman pa rin ang pagkawala ng kanyang pamilya, ngunit ngayon ay nawala ang lahat ng kanyang init ng ulo. Huwag ano. Huwag mo akong i-pin down, Lance, kung mayroon kang sasabihin, huwag maging pabigla-bigla. Ang 5 ninuno ng pamilyang Lo ay ganap na nagbago ng kanilang tono. Hey! Hindi mo ba gustong makipag-ayos sa akin ngayon lang? Nagrereklamo ka pa ba sa malaking pagkawala ng pamilya? Lance, anong pakinabang mo para patayin ako, mangyaring maging mabait? Kung alam ko yan kanina, bakit ngayon ko lang nalaman? Ako. Ang 5 ninuno ng pamilya Lo ay nalulumbay hanggang sa mamatay. Lance, basta bitawan mo ako, papayag ako sa anumang sasabihin mo. Sinabi ni Lance, sige. Tinatanong kita, ang mga magulang ni Lucy ay na-frame ni Charlie Lo, may pakialam ka ba dito? Don't worry. I promise to personally investigate this matter. If it's true, papatayin ko talaga si Charlie Lo, no, kahit hindi totoo, papatayin ko si Charlie Lo para ipaghiganti ang mga magulang ni Lucy. Kung ang bait mo ngayon lang, wala namang mangyayari, hindi lang masisira ang pisikal mong katawan, hindi ko man lang sesekelan ang sanggol ng sixth ancestor na iyon, naiintindihan mo ba? Ako, sayang. Ang fifth ancestor of the Lu family ay nanlumo sa loob, paano niya nalaman na si Lance ay napakalakas, kung hindi, syempre mas kilala niya. Hinayaan ni Lance ang sanggol ng fifth ancestor ng Lu family, pagkatapos ng lahat, inamin niya ang kanyang pagkakamali at wala nang ibang puot, kaya hinayaan niya ito. Salamat dahil hindi mo ako pinatay. Sige, bibigyan kita ng 1 oras para sakupin ang shed, pagkatapos ng 1 oras, bumalik ka at harapin ang usapin ng mga magulang ni Lucy. Oo. Ang 5 ancestors of the Lu family's infant ay lumipad palayo sa takot, nawala ang kanilang pisikal na katawan ng walang kabuluhan, ito ay talagang nakakapanlumo. Master Damon, salamat. Pasasalamat na sabi ni Lucy. Sige, sinong kasama natin? Tara na. Sina Lance at Lucy, sa gitna ng mga titig ng maraming miyembro ng pamilya Lo, ay pumasok sa pamilya Lo. Ang eksena kung saan winasak ni Lance ang laman ng 5 ninuno ng pamilya Lo ay nakita ng marami, kabilang ang maraming mas mahinang mga ninuno ng pamilya Lo, at wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na magsabi ng anuman. Umupo si Lance sa pangunahing bulwagan ng Lu family at kaagad na lumapit ang isang kasambahay upang maghain ng tsaa, na parang hindi siya naglakas loob na masaktan, at hindi alam kung sino man sa mga ninuno ang nagpaliwanag nito. Lucy, saan nakakulong ang mga magulang mo? Nakikita kong hindi ka mapakali, kaya bakit hindi mo muna iligtas ang iyong mga magulang? Ma'am, ang mga magulang ko ay nakakulong sa family heavenly prison, pero, ang heavenly prison ay walang magic key, kaya hindi ako makapasok. Let's go. Lead the way. Dumating sina Lance at Lucy sa underground ng pamilya Lo. Oo naman, may langit na piitan sa ilalim ng lupa, na tila tinataka ng ilang makapangyarihang paghihigpit. Master Damon, dapat mayroon kang magic key ng pamilya para mabuksan ito. Walang sinabi si Lance, tinampol ang kanyang palad sa restriction, ang walang kamatayang enerhiya sa kanyang kamay ay lumabas, na para bang ito ay parang sulfuric acid, na sinisira ang buong restriction. Bang! Ang buong pagpigil ay gumawa ng malakas na tunog at ang heavenly prison ay nanginag. Sige, nasira na ang restriction, wala nang ganito. Ah! Nagulat si Lucy, talagang pinasama ni Lance si Lo. Ang pagbabawal ng pamilya ay nawasak, orihinal ang bagay na ito, ay maaari ring ipagtanggol laban sa mga panlabas na kaaway, kung ang pamilya ay magkakaroon ng anumang malubhang sakuna sa hinaharap, maaari silang magtago sa heavenly prison, ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring lumabag sa pagbabawal. Ngayon ay mabuti na ito ay nawasak ni Lance, sa madaling salita, si Lance ay talagang gumawa ng pinsala. Pagpasok sa heavenly prison, nakita niya ang 2 tao na nakakulong doon, sila ang mga magulang ni Lucy. Ama, ina. Tuwang-tuwang sigaw ni Lucy. Lucy. Ikaw. Medyo nagulat ang mga magulang ni Lucy, dahil si Lucy ay mas matanda kaysa sa naalala nila,
isang malaking babae, noong una silang nakakulong sa Heavenly Prison noon, sila ay maliit pa. Babae. Ama, ina. Lumuwag si Lucy sa yakap ng kanyang mga magulang at sabay na umiyak silang tatlo bilang isang pamilya. Si Lance ay tahimik na nakatayo sa gilid, tila medyo naantig. Pagkatapos ng lahat, noon, si Lance ay mayroon ding mga anak na babae. Ngayong nakita niya ang kanilang tatlong pamilya, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang sarili, ang kanyang pamilya ay wala na sa lupa. At naiwan siyang mag-isa upang ipagpatuloy ang kanyang pagtugi sa immortal daw. Lucy, tingnan mong mabuti ni inay, lumaki ka na. Ina, oo. Niyakap ni Lucy ang kanyang ina, kung lahat siya ay kasing tangkad ng kanyang ina. Ang ama ni Lucy ay nagulat din at nasasabik na makita si Lucy, noong sila ay nakakulong sa Heavenly Prison. Si Lucy ay isang batang babae na wala pang 10 taong gulang, ngayon, lahat sila ay kasing tangkad ng kanyang ina, ito ay medyo hindi kapanipaniwala. Lucy, isang panginginig ngayon lang sa Heavenly Prison, anong nangyayari? Ang pagbubukas ng ban ay hindi magiging sanhi ng panginginig oo nga pala, paano ka nakababa dito? Ang ama ni Lucy ay abala sa pagtatanong. Sinabi ni Lucy, si Master Damon ito, winasak niya ang paghihigpit at dumating upang iligtas ka. Nasira ang restraining system. Paano ito posible, kahit na ito ay ang merging stage, hindi nito kayang sirain ang pagbabawal maliban kung ito ay isang napakalakas na merging stage. Hindi ko rin alam dyan, si Master Damon ay napakalakas, tama, ito si Master Damon. Natarante si Lucy at pinakilala si Lance. Ngumiti si Lance sa mga magulang ni Lucy, hello, ako si Lance, congratulations, ang pamilya ay muling pinagsama. Hello. Sige, masama ang hangin sa Sky Dungeon, umakyat tayo sa lupa at mag-usap. Pagkasabi ni Lance, pumunta muna siya sa lupa, at bumalik sa main hall. Nang bumalik siya sa pangunahing bulwagan, ang 5 ninuno ng pamilyang Lo ay nakabawi din. Kasamang Dawis Damon. Yo, sakupin mo ang shed. Ngumiti si Lance. Nako, pwede na akong umalis at palayain muna ang mga magulang ni Lucy. Sabi ng 5th ancestor of the Lu family. Hindi naman kailangan. Bakit? Nakapunta na ako sa Heavenly Prison at nailigtas sila. Kasamang Damon, ano ang banibiro mo, ang pagbabawal sa ating Heavenly Prison, maging ang combination stage. Sa sandaling iyon, pumasok si Lucy at ang kanyang mga magulang. Nagulat ang 5 ninuno ng pamilya Lo nang makita nila ang mga magulang ni Lucy. Paano ito posible? Sinabi ni Lance, paumanhin, sinira ko ang mga paghihigpit ng Heavenly Prison. Ano? Iyon ang base ng depensa ng aming pamilya Lo sa mga henerasyon. Nako, wala na iyon sa hinaharap. Kinaway-kaway ni Lance ang kanyang kamay habang ang 5 ninuno ng pamilya Lo ay walang katulad na pagkabalisa. Sinabi ni Lance kay Lucy, Lucy, makipagkitang muli sa iyong mga magulang, babalik muna ako sa inn. Well, salamat Tang, iimbitahan kita sa Lu family sa ibang araw. Syempre, aalis muna ako kung ganoon. Tumalikod si Lance at iniwan ang pamilya Lo. Ang 5th ancestor of the Lu family ay pinanood si Lance na umalis na may depressed na mukha. Si Lance ay nasira ng napakaraming bagay sa kanilang Lu family sa pagkakataong ito, at gayon pa man siya ay walang magawa at pinilit na ngumiti upang pasalamatan siya para sa kanyang walang kamatayang grasya. 1724. Bumalik si Lance sa inn. Nakabalik ka kaagad, nailigtas na ba ang mga magulang ni Lucy? Si Harleen at ang iba ay abala sa pagtatanong. Of course. Alright, next, it's time for me to give you guys the great gift I've prepared. Naglabas si Lance ng ilang mga spirit stone sa ika-6 na baitang at gumugol ng ilang 10 minuto upang itaas ang kaharian ni na Harleen at Sina, sa yugto ng exaltation. Wow! Hindi ka panipaniwala. Salamat, kuya. Salamat, guro. Si Harleen at Sina ay abala sa pasasalamat sa isa't isa, pareho nilang naramdaman na hindi talaga mas mabuting makilala si Lance sa buhay na ito. Huwag kang tanga, magmadali kayong pumunta sa saradong pinto at mag-digest. Ma'am.
Pagkaalis ni na Harleen at Sina, naiwan sina Lance at Talia, nagkatinginan sila, pagkatapos, sinuntok sila ni Lance, sinalubong din sila ni Talia, nagdampi ang kanilang mga labi sa isa't isa, pagkatapos ng lahat, sila ay nagkahiwalay ng matagal. Higit sa kalahating taon, ang isang mahabang palm ay mas mabuti kaysa sa isang bagong kasal. Nang matapos ito, yamakap si Talia sa dibdib ni Lance. Lance, akala ko hinahanap mo na sila, pero hindi ko inaasahan na kalahating taon ka palang naghihintay sa One Heavy Sea, bakit hindi ka bumalik para mamasyal kahit na naghihintay doon? Ano? Mismo na ako. Huwag kang ang katawa-tawa, kalahating taon ka nang hindi babalik, natatakot ka ba? Natatakot sa ano? Hanapin ang apat na dagat at maging kaaway ng buong apat na dagat. Hindi nagsalita si Lance. Tumakas ka, pero sa totoo lang, ayaw mong maging kalaban ng buong forces, di ba? Tama, tumatakas ako. Ngunit paano ka gagawa ng masasamang bagay, paano mo salakayin ang lahat ng mga spirit stone ng ika-6 na baitang sa apat na dagat, at paano ka aakyat sa yugto ng pagsasama-sama? Nakasakit ka na ngayon ng maraming pamilya na may malakas na yugto ng pag-asa, tulad ng kayo. Tanong ni Talia. Sinabi ni Lance, hindi lang kayo, nandyan din ang pamilya Lo, ngayon nang pumunta ako sa pamilya Lo, pinatay ko ang 6 na ninuno ng pamilya Lo at sinira ang laman ng 5 ninuno ng pamilya Lo, ang pamilya Lo. May 4 na ninuno na napunta sa 5 mabibigat na dagat. So, you don't have a choice? Once a certain family's merging stage ancestor comes back, we'll be dead for sure. Sa ngayon, hindi mo dapat matalo ang combined body stage. Hindi ko matatalo, gaano man ako kalakas, nasa exalt stage lang ako, at ang combined stage, ito ang distansya sa pagitan ng langit at lupa. Natatakot talaga ako ngayon, paano kung bukas, kinabukasan, o nitong mga ilang araw lang, bumalik ang isang ninuno ng pinagsamang yugto ng isang pamilya. Mukhang kailangan kong maging kalaban ng buong forces. Bamantong hininga si Lance. Wala nang pakialam si Lance, gawin na natin. Sinabi ni Talia, mayroon na ngayong higit sa 60 pamilya sa lahat ng laki sa buong apat na dagat. Ang dami. Tama. Kung gayon, paano ko susuriin ang lahat ng pamilya sa apat na dagat? Lance, kung hahanapin mo at itinago ito ng mga tao at hindi ibigay sa iyo, katumbas din ng walang kwenta yan Kaya, iminumungkahi ko sa iyo, bakit hindi mo samantalahin ang oras ng hating gabi, pumunta sa isang pamilya sa isang pagkakataon, hanapin ang pinakamalakas na tao sa bawat pamilya at pilitin silang ibigay ang lahat ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang, sa ganoong paraan, bago mo alertuhan ang ibang mga pamilya, hindi ito mapipigilan ng ibang mga pamilya at mas madaling magtagumpay. Okay, I understand, then let's start from tonight. Kung gayon mag-ingat ka. Noong gabing iyon, unang dumating si Lance sa pinakamalaking pamilya sa forces, ang Mo family, na may kabuoang 13 ninuno na umabot na sa merging stage. Kung hindi pa sila napunta sa 5 heavy seas, saan kaya si Lance maging mayabang? Tumayo si Lance sa ibabaw ng pamilya Mo at agad na naramdaman ang lokasyon ng pinakamalakas na tao sa pamilya Mo. Si Lance ay hindi naghanap ng iba, tanging ang pinakamalakas, dahil ang pinakamalakas lamang ang maaaring magtago ng lahat ng ari-arian ng pamilya sa kanila. Bang! Pumasok si Lance sa isang bahay. Sino ka? Nagulat ang matandang nagsasaka sa bahay, ngunit hindi niya naramdamang may paparating. Siyempre, nagbago ang mukha ni Lance, kaya walang sino man ang hindi niya kilala kung sino iyon. Gumalaw si Lance sa isang iglap, hindi binibigyan ng pagkakataon ang kabilang partido na mag-react, sinapit ni Lance ang ulo ng kabilang partido sa isang iglap. Ang pinakamalakas na miyembro ng Mo family ay nagpawis ng malamig sa pagkabigla, napakalakas ng bisita, parang hindi siya kalaban. Senior maawa ka, hindi kita kilala, bakit ka ba nagkakaganito? Sinabi ni Lance, kaya lang ang hinahanap ko, hindi buhay, kung kaya mong bigyang kasiyahan ang aking kayamanan, kaya kong iligtas ang iyong buhay. Senior, mangyaring magsalita. Dahil maliit na buhay ang kinukurot, ang pinakamalakas na tao sa pamilya Mo ay hindi nang ahas na magsalita,
ang pagliligtas sa kanyang buhay ang pinakamahalagang bagay ngayon, at ang pera ay nasa labas ng kanyang katawan. Sinabi ni Lance, kailangan ko ng 506 na baitang espiritong bato, kung ibibigay mo sa akin, ililibre kita. Ano? 506 na baitang espiritong bato. Ang pinakamalakas na tao sa pamilya mo ay nagulat, ang dahilan kung bakit sinabi ni Lance na 500 ay para mapakinabangan ang kakayahan ng kabilang partido na kunin ang lahat ng kanilang mga ari-arian. Ano? Hindi mo ako ibibigay. Senior, ang pamilya mo ko ay mayroon lang at most 300 6th grade spirit stone sa savings saan mo gusto kunin ko? Ang Mo family ang pinakamatibay na pamilya, hindi ako naniniwala dito. Senior, kung mayroon akong kalahating kasinungalingan, hindi ako mamamatay. Naniniwala si Lance na ang pinakamalakas na lalaki ng Mo family na ito ay tiyak na hindi nagtatago. Kung ganoon, bigyan mo ako ng 300 spirit stone sa ika-6 na baitang at ililigtas ko ang iyong buhay. Oo. Ang pinakamalakas na tao ng Mo family ay dumanas ng pisikal na sakit, ngunit sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng galit na naglakas loob na looban ang kanilang Mo family. Sinabi ni Lance, kung sakaling maglaro ka, sisirain ko muna ang iyong laman para hindi makalaban ang iyong sanggol. Huwag senior. Ang pinakamalakas na miyembro ng Mo clan ay sumigaw sa gulat, medyo galit ngayon, ngunit ngayong malapit na niyang sirain ang kanyang laman na katawan, muli niyang itinapon ang galit na iyon. Paano ko malalaman na hindi mo ako paglalaroan? Senior, kahit anong spirit stones ay wala na sa buhay ko, paano ako magbibiro sa sarili kong munting buhay? Kung ganoon nga, bigyan mo agad ako ng 306 na baitang espiritong bato. Fine. Nagkataon lang na ang lahat ng mga spirit stone ng Mo family ay nakaimbak sa pinakamalakas na tao, at ibinuhos ng taong iyon ang lahat ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang mula sa spatial ring sa lugar. Pinagmasdan ito ng mga mata ni Lance, mga 300 piraso. Agad itong inilagay ni Lance sa kanyang singsing, pagkatapos ay tumalon at tumakas sa bintana. Phew! Ang pinakamalakas na miyembro ng Mo family ay gumon, ngunit pagkatapos ay nakaramdam ng galit, ang pamilya ay nawala ng napakaraming mga spirit stone, kung paano ito ipapaliwanag. Pagkatapos ay tumuloy si Lance sa susunod na pamilya. Kinailangan ni Lance na hinalughog ang lahat ng pamilya sa loob ng isang gabi, para hindi malaman ng ibang pamilya ang balita at pagkatapos ay itago ang mga spirit stone. Ang pangalawang pamilya ni Lance na pinuntahan ay ang Peel family. Hindi dahil ang Peel family ang pangalawa sa pinakamakapangyarihan, ngunit dahil, ang Peel family ay malapit sa Mo family, para maaga nito ang buong forces ng mabilis hanggat maaari. Makalipas ang 10 minuto. Senior, iligtas ang aking buhay. Ang pinakamalakas na miyembro ng Peel family, isang matandang lalaki sa ika-8 yugto ng exaltation, ay nanginginig ang kanyang balbas at humingi ng awa. 1725. Pera lang ang gusto ko, hindi buhay, kung matutugunan mo ang pagnanais ko sa ari-arian, kaya kitang iligtas. As much as senior wants, as long as you can take it, I will give it to you. Natatakot na sabi ng pinakamalakas na miyembro ng Peel family. Kailangan ko ng 500 6th grade spirit stones. Ang pinakamalakas na miyembro ng Peel family ay halos hindi isumpa ang kanyang ina nang marinig niya, 500 piraso ay sobra-sobra para sabihin, walang pamilya sa buong 4 na dagat na maaaring alisin ito. Ibigay mo o mamatay. Senior, masyado mo akong pinapahirapan, saan ba ang daming spirit stone ng pamilya ko? Mayroon lang akong isang pangungusap, give or take. Nang lamig ang boses ni Lance. Senior? Hindi ko talaga mailabas ang pamilya ko, hanggang kamatayan, 200 spirit stones lang sa ika-6 na batang Mukhang hindi ka tapat, pagkatapos ay pumunta ka sa impyerno. Si Lance ay sumenyas na pisilin siya hanggang mamatay. Senior, wait. Ako? Naalala ko, kaya ko pang maglabas ng 36th grade spirit stones, ito na ang limitasyon ko. Ilabas mo sa akin. Sa bodega ng aking pamilya, ang mga susi sa bodega ay nasa bawat isa sa 4 na ninuno, at dapat mayroon kang lahat ng 4 na susi upang mabuksan ito.
Wag na lang ang susi, dalhin mo ako sa bodega. Ito. Go or go. Oo. Hindi nagtagal, pagdating sa bodega sa ilalim ng lupa, talagang nalock ito ng isang paghihigpit, hindi lahat ng pamilya ay nagtago ng kanilang bodega sa pinakamalakas na singsing. Sinira ni Lance ang ban ng bodega sa isang suntok. Ang pagbabawal ng pamilya ko. Sinampal ni Lance ang matanda at pinaalis siya, pagkatapos ay kinuha ang lahat ng mga spirit stone at nawala. Pagkatapos ay tumuloy si Lance sa pinakamalapit na kalapit na pamilya at gumamit ng parehong paraan para agawin sa pamilyang iyon ang lahat ng kanilang ipon. Ganun lang, sunod-sunod. Hanggang madaling araw, hindi huminto sandali si Lance. Sa oras na sumikat ang araw kinabukasan, si Lance ay naiwan na may isang huling pamilya na lamang ang natitira upang magnakawan. Ang huling pamilya ay ang pamilya ng Song. Oo nga pala, noong huling beses na pumunta si Lance sa pamilya Song para kumain, ngunit ngayon, darating siya para pagnakawan ang pamilya Song, at noong una, nagbanta pa siya na maging kaibigan ng pamilya Song. Pumasok si Lance sa cultivation room ng pinakamalakas na tao sa pamilya Song. Bang! Isang hakbang ni Lance para kontrolin ang kalaban, ang kanyang mga kasamahan ay walang kapantay, walang duda tungkol dito. Senior, spare your life. Hindi man lang nag-react ang ninuno ng Song family, at ang kanyang munting buhay ay naipit. Kayamanan lang ang hinahanap ko, hindi buhay, kung mabubusog mo ang yaman ko, kaya kong iligtas ang munting buhay mo. Senior, pakisabi, magkano ang gusto mo? 506 na baitang espiritong bato. Ano? Magbigay o mamatay? Senior, hindi ko talaga kaya, binili ko ang lumilipad na espada ni Lance kanina at ginugol ko ang lahat ng ipon ng pamilya ko. Oo nga pala, pamilyar na pamilyar ako kay Lance, dapat kilala mo si Lance, di ba? Ang pinakamalakas na tao sa pamilya ng Song. Huwag mo akong lokohin. Talagang pamilyar ako kay Lance, hindi ako magsisinungaling sa iyo. Ang unang henyo ng aking pamilya, si Yasi Song, siya ang sekretong manliligaw ni Lance. Maaari mo ba akong pakawalan para sa kapakanan ni Lance, o kung hindi, siguradong hindi titigil si Lance. Hinihila mo pa ako ng bastos, hinahanap mo talaga si kamatayan. Oo, Senior, hindi ko talaga maalis 8 6th grade spirit stones lang ang kaya kong ilabas. Siya nga pala, kung gusto mo talaga ng spirit stones, ninakawan mo si Lance, siguradong marami siya, nag-auction siya ng 5 magic weapon noong nakaraan. Yo, hindi mo man lang sinabi na si Lance ay iyong sino. Senior, hindi ko talaga mailabas, makikita mo kung ano ang kaya mong gawin, hindi talaga maganda, saan mo isusubasta ang lumilipad kong espada. Anak ng isang asong babae, kunin ang 8 na baitang mga espiritong bato. Oo. Kinuha ni Lance ang 8 piraso ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang at umalis. Hehe, hirap magdamag, tapusin mo. Agad na tumakas si Lance. Pagkatapos ay binago niya ang kanyang orihinal na hitsura habang nasa kalye, at pagkatapos ay nagmamayabang pabalik sa inn. Ang ani ng isang gabing ito, si Lance mismo ay hindi sigurado, alam lang niya na siya ay nagnakawan at nagnakawan, sa isang gabi, ninakawan niya ang higit sa 60 pamilya, at, maliban sa ilang pamilya tulad ng pamilya Song, na hindi maaaring kumuha ilang piraso, ang karamihan sa mga natitirang pamilya, lahat ay may higit o kulang 2 o 300 piraso ng ika-6 na baitang mga spirit stone sa kanilang mga ipon, na siyang buong pamilya nila, mga dekada ng ipon, at ganoon din, sila ay ninakawan ng magdamag. Siyempre, hindi alam ng bawat pamilya na ninakawan din ang ibang pamilya, at inakala nilang pamilya lang nila ang ninakawan, kaya pagkatapos na nakawan ang bawat pamilya, nagsagawa sila ng meeting ng kanilang mga ninuno. Kaya naman, nitong isang gabi, halos lahat ng pamilya ay nagpupulong. Hindi mo talaga alam kung sino yon. Ewan ko ba, huwag mo munang ipagkalat to, kung alam ng ibang pamilya na ninakawan ang pamilya natin, siguradong makakaapekto ito sa reputasyon ng pamilya natin at kutsain pa. Matapos magsagawa ng emergency meeting ang bawat pamilya, pinili nilang manahimik, hindi ito dapat maging isang maluwalhating gawain.
Gayunpaman, ang papel ay hindi maaaring panatilihing apoy pagkatapos ng lahat, at ito ay tinatayang na wala pang 2 araw. Ang lahat ng mga pamilya ng 4 na dagat ay malalaman na hindi lamang ang kanilang mga pamilya ang ninakawan, ngunit ang buong 4 na dagat ay ninakawan. Bumalik si Lance sa inn, si Talia ay hindi natulog buong gabi, gusto rin ni Talia na sumama kay Lance, ngunit naramdaman ni Lance na hindi ito kailangan at sa halip ay hamarang. Lance, sa wakas nakabalik ka na. Hehe. Binuksan ni Lance ang kanyang mga labi at ngumiti ng pagmamalaki. Kumusta ang ani? Tanong ni Talia. Sinabi ni Lance, sa isang gabi, hinalughog ko ang lahat ng pamilya, at sa tingin ko ang buong forces, halos 70% ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang, ay kasama ko. Nagulat si Talia. Gayunpaman, hindi ito ang oras para i-verify ito, napakaraming mga spirit stone ang nakakonsentre sa aking lugar, kapag naalis na ito, tiyak na maglalabas sila ng makapal na aura na siguradong mag-iimbita ng mga tao na pumunta, maghanap tayo ng bakanteng lugar at magbilang. Maayos ang pagnakawan. Kung maaari, kahit na maaari kang mag-upgrade sa yugto ng kombinasyon ng magkasama. Wow! Napuno ng pananabik si Talia. Inutusan ni Lance sina Harleen at Sina na manatili sa inn at huwag gumala, at pagkatapos ay umalis sina Lance at Talia, pagdating sa isang malalim na kagubatan sa bundok. Sa isang kuweba, ibinuhos ni Lance ang lahat ng mga spirit stone. Boy! So many! Isang malaking tumpok, napakarami talaga na ang hangin ay nagpapalabas ng malalakas na hanay ng aura, napakakitang-kita. Bilasan mo silang bilangin. Ma'am! Nagsimula agad silang dalawa sa pagbilang ng nakawan, hindi, dapat ninakaw na pera. Sa huli, pagkatapos ng pagbilang, mayroong kabuoang 15,183 na mga batong espiritu. Diyos ko! Paanong napakarami, bago ako nag-alala na kahit libutin ko ang buong 4 na dagat, baka hindi ako makakalap ng 4,000 na mga espiritong bato sa ika-6 na baitang, ngunit sa lumalabas, mayroong higit sa 10,000 pa kaysa sa inaasahan namin. Si Talia ay natakot. Sinabi ni Lance, huwag mong sabihin, nagulat din ako, ninakawan ko ang kabuoang 63 pamilya, at halos nakalkula ko kung kailan ko sila ninakawan, at ang ipon ng bawat pamilya ay nasa pagitan ng 210 at 300 na mga spirit stone sa ika-6 na baitang, kaya itong 15,183 6th grade spirit stones, sa karaniwan, ang bawat pamilya ay halos nanakawan ng 241 6th grade spirit stones. 1726. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, ito ay makatwiran, ang bawat pamilya, sa karaniwan, ay may 241 ika-6 na grado na mga spirit stone sa pagtitipid, ito ay itinuturing na isang normal na hanay. Hehe, Talia, sa napakaraming spirit stones, hindi pa banggitin ang pag-upgrade ko sa merging stage, kahit ikaw, Harleen, Sina, at Lucy ay kayang gawin ito. At mayroon pa ring surplus. Thirst. Kailangang mamangha ni Talia sa swerte ni na Harleen, Sina, at Lucy, napakabuti talaga, sila talaga ang pinakamasaya na nakilala si Lance sa buhay na ito, kasama siya, syempre. Kung hindi ito para kay Lance, si Talia ay malamang na nasa yugto pa rin ng spiritual harmony, at tiyak na hindi pa makakabuo ng isang yuaning. Talia, huwag na tayong magsabi ng kahit ano, simulan na natin ang pag-upgrade. Hehe. Mukhang napahiya si Talia. Agad na sinimulan ni Lance na pinuhin ang mga spirit stone. Wala pang 10 minuto, napino na ni Lance ang humigit kumulang 3,000 mga spirit stone sa ika-6 na baitang. Ang kaharian ni Lance, mula sa ika-9 na yugto ng exaltation, ay umabot sa unang yugto ng merge. Talia, ikaw na. Makalipas ang kalahating oras, tinulungan ni Lance si Talia na pinuhin ang 3,000 at daan-daang mga spirit stone sa ika-6 na baitang, at si Talia ay tumaas ng diretso hanggang sa unang yugto ng pinagsamang katawan. Wow! Inilagay ni Lance ang natitira, pagkatapos nilang magpino ni Talia, mayroon pa ring higit sa 8,000 mga spirit stone sa ika-6 na baitang, babalik para ibigay ito kina Harleen, Sina, at Lucy. Lance,
8,681 na lang ba ang natitira sa 6th grade Spirit Stones? Sapat na ba iyon para silang tatlo ay umakyat sa unang yugto ng pinagsamang katawan? Tanong ni Talia na may pag-aalala. Bumantong hininga si Lance, mukhang hindi sapat, akala ko sapat na. Silang tatlo ay nasa unang yugto ng kataas-taasan, at upang umakyat sa unang yugto ng pagsasama, natatakot ako. Kailangan nila ng hindi bababa sa 4,000 mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang, at silang tatlo ay nagdaragdag ng hanggang 12,000. So, may kulang pa na 3,000 piraso. Tingnan natin kung ang fourfold C ay maaaring magpatuloy sa pag-alis ng kaunti. Ang scavenging ay dapat na makapag-scavenge ng kaunti, pagkatapos ng lahat, ang bawat pamilya, ang pangalawa sa pinakamalakas, ang pangatlo na pinakamalakas, mayroon silang ilang hanggang 100 ng mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang sa kanila pa rin, posible para sa lahat ng mga pamilya na mag-scavenge muli at makaipon ng higit sa 3,000, ngunit, napakahirap. Ngumiti si Lance, kahit na sobrang hirap, kailangan pa rin nating subukan, ngayong gabi, tayong dalawa, mag-scavenge ulit tayo. Go again. Kasama mo ako. Siyempre, nasa unang yugto ka na ng pinagsamang katawan, at nasa unang yugto na rin ako ng pinagsamang katawan, kaya kung sino pa ang kalaban mo sa buong 4 na dagat. Sinulyapan ni Talia si Lance at sinabing, hindi kita kalaban kahit nasa kahirapan. Sabi ko bukod sa akin. Sa oras na ito, sa isang tiyak na inn sa Forces Capital. Dumating si Lucy upang hanapin sina Harleen at Sina. Harleen, Sina, nandito ba kayo? Narito, Lucy. Narito ka, binabati kita sa pagpapanumbalik ng iyong pagkakakilanlan bilang pinakamatandang miss ng pamilyang Lo. Sabi ni Harleen na abala sa pagbukas ng pinto. Salamat, yayayain sana kita sa bahay ko ngayon, pero. Ngunit ano? Pero ngayon may malaking event na nangyari sa pamilya, at bad mood ang buong pamilya, kaya mas mabuting huwag muna sa ngayon, sana maintindihan nyo Lucy, anong malaking nangyari sa pamilya mo? Bumantong hininga si Lucy at sinabing, sabihin ng totoo, kagabi, isang malakas na lalaki ang dumating sa aking pamilya at inagaw ang pinakamalakas na tao sa aking pamilya, pagkatapos ay ninakawan ang lahat ng mga Spirit Stone na nasa ika-6 na baitang na mayroon siya sa kanya. Nakawan, masyadong kasuklam-suklam. Tama, sinong kawawa, naglalaro ng mga nakawan sa panahong ito. Nagmura si Harleen. Sa oras na ito, ang boses ni Lance ay nanggaling sa pintuan, sino ang pinag-uusapan ninyo? Kuya, ngayon lang sinabi ni Lucy na ninakawan ang pamilya niya. Oo. Well, dahil hindi ito ang magandang oras para bisitahin ang bahay ni Louie, pupunta tayo sa ibang pagkakataon. Ma'am. Nang gabing iyon, muling lumabas sina Lance at Talia sa magkahiwalay na direksyon. Muling napunta si Lance sa pinakamalakas na pamilya sa Forces, ang Mo family. Siyempre, sa pagkakataong ito, hindi hinahanap ni Lance ang pinakamalakas, kundi ang pangalawa sa pinakamalakas. Robbery, ibigay mo lahat ng Spirit Stone na nasa iyo. Senior, ikaw ang nanakawan ng Mo family ko kagabi ha. Oo, ako ito. Senior, hinalughog mo ang pamilya ko. Alam ko, ngunit hindi ako naniniwala na ikaw, bilang pangalawang pinakamalakas na miyembro ng pamilya mo, ay magkakaroon ng kahit isang pang-6 na baitang espiritong bato. Ako. Ilabas mo, o mamatay. Sa huli, nakuha ni Lance ang 23 mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang. Ngumiti si Lance, nasabi lang niya ng maayos, bilang pangalawang pinakamalakas na miyembro ng pamilya, imposibleng wala siyang ilang mga Spirit Stone sa ika-6 na baitang. Matapos habulin ang pangalawa sa pinakamalakas, hindi kaagad umalis si Lance at nagpatuloy na hinalughog ang ikatlo at ika-4 na pinakamalakas na miyembro ng pamilya Mo, nagsusumikap na panatilihing buo ang bawat isa sa ika-6 na baitang Spirit Stone. Si Lance ay hindi natatakot na matuklasan pa rin, at ninakawan sila ng halos lantaran.
Nang ninakawan ni Lance ang ikaapat na pinakamalakas na miyembro ng Mo family, ang unang pinakamalakas na miyembro ng Mo family, ang pangalawang pinakamalakas na miyembro, at iba pa, ay dumating na sa balita. Ninakawan ni Lance ang pang-apat na pinakamalakas na lalaki na halos nasa ilalim ng kanilang mga ilong. Pag nanakaw, alisin mo lahat ng mga spirit stone na nasa ika-6 na baitang mayroon ka. Woo! Ang pang-apat na pinakamalakas na miyembro ng pamilya mo ay tumingin sa unang pinakamalakas na miyembro ng pamilya na dumating. Ang unang pinakamalakas na miyembro ng pamilya mo ay abala sa pagsasabing, "Senyor, kagabi, lahat ng ari-arian ko sa aking katawan ay ninakawan mo, at hindi mo pa rin sapat ang iyong kaalaman para pagnakawan ang iba pang mga ninuno ng aking pamilya ngayong gabi, ang tanging ilang 6th grade spirit stones ang natitira sa katawan ko, Senyor, ganito ka." Anong kalokohan? Bang! Pinatumba ni Lance ang pang-apat na pinakamalakas na miyembro ng Mo family gamit ang isang sampal at pilit na ninakaw ang kanyang storage ring. Sandali, Senyor, kunin mo lang ang mga spirit stone sa ika-6 na baitang at iwanan ang singsing, okay? Ang unang pinakamalakas na miyembro ng pamilya mo ay nababalisa. Kung alam mo iyon kanina, bakit hindi mo tapat na ilabas ang mga spirit stone? Iligtas mo ako sa pagkuha ng singsing at mas lalo pang matalo, ninanakawan ko lang ang mga spirit stone, hindi ako kumukuha ng mga magic tools o kung ano-ano pa. Tang kumuha si Lance ng ilang mga spirit stone sa ika-6 na baitang, pagkatapos ay inihagis ang singsing sa ika-4 na pinakamalakas na miyembro ng pamilyang Mo na nahimatay sa lupa. Pagkatapos, nagpatuloy si Lance sa susunod na bahay. Tulad nito, patuloy silang nagnanakaw at nagnakawan hanggang madaling araw, ngunit may higit pa sa 20 ang natitira upang matapos. Magkahiwalay na nagnakawan sina Lance at Talia, ngunit hindi rin nila natapos ang pagnanakaw sa isang gabi. Ano ang gagawin? Kaya, nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang ipagpatuloy nina Lance at Talia ang pagnanakaw sa sikat ng araw. Sa pagtatapos ng araw, halos sila ay ninakawan sa ilalim ng pagbabantay ng isang malaking grupo ng mga angkan. Sa wakas, natapos na ang lahat ng mga angkan sa pagnanakaw. Agad na umatras si Lance, pagkatapos ay bumalik sa kanyang tunay na anyo sa isang desyerto na lugar. Bumalik din si Talia sa inn. Talia, kamusta ang ani? Hindi naman gaano, bawat pamilya ay nagdadagdag ng 12 o 26 na baitang espiritong bato, kaya parang wala talaga. Hehe, ang buong forces of 6th grade spirit stones ay talagang na-scavenge this time. Ngumiti si Lance. We can't help it. And don't blame us. Immortal cultivators can't be santo, we all think for ourselves first. 1727. Well, there's no need to feel guilty. It's just a robbery. Alright, statistic, ilan pa ba ang nakawan sa kabuuan nitong isang gabi? Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkalkula, lumabas ang mga istatistika. Nitong isang gabi, isang kabuoang 3,200 pang-6 na baitang mga spirit stone ang ninakawan. Haha, sa wakas nakaipon na kami ng mahigit 3,000 piraso. Tumawa ng malakas si Lance. Orihinal na nagsisikap ng husto upang makatipa ng isa pang 3,000 o higit pa, pagkatapos ay hayaan sina Harleen, Lucy, at Sina na tumungo din sa unang yugto ng pinagsamang katawan, buong gabing nagsumikap upang pagnakawan ang ikalawa hanggang ika-4, at maging ang ika-5 at ika-6. Pinakamalakas na miyembro ng bawat pamilya, ang kabuoang bilang ng mga taong ninakawan, kasing dami ng 250, sa wakas, ang bumubuo nito. Sa ngayon, ang buong forces, wala talagang naiwang inventaryo, lahat sila ay walang laman. Tara na, dahil sapat na tayo, itigil na natin ang paghihintay at hanapin si Harleen at ang iba pa. Sabi ni Talia. Okay. Dumating si Lance sa silid ni na Harleen at Sina at itinulak ang pinto papasok. Ah! Sigaw niya. Ah! Paumanhin. Lumabas si Lance sa takot, habang sa parehong oras, nagsisisi si Lance sa loob. Masyadong nasasabik si Lance at hindi man lang kumatok sa pinto, ngunit hindi niya inaasahan na nagpapalit ng damit si Sina. Guilty conscience, hindi ko sinasadya.
Nakonsensya si Lance, marahil dahil, pagkatapos ng lahat, si Sina ay asawa ng kanyang guro sa mortal na mundo, bagaman sa ngayon, sa paglipas ng panahon, ang mga bakas ng asawa ng kanyang guro. Nanghihina at nanghihina, minsan, halos nakalimutan ni Lance na dati siyang asawa ng kanyang guro. Binigyan ni Talia si Lance ng isang blankong sulyap, ano ang pagmamadali, may nakita ka ba? I swear, wala akong nakita. Tutal nakatalikod sa akin ang asawa ng teacher ko at nasa sulok, halos hindi ko nanezalayan ang pagpapalit niya ng damit, wala akong nakitang matibay. Dun swore. Sige, huwag mo masyadong sisihin ang sarili mo, hindi mo kasalanan yun, tsaka matagal na tayo, hindi maiiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Hindi nagtagal, binuksan ito ni Harleen. I'm sorry, Master. Pumasok si Lance at sinabi. Medyo nahiya si Sina at sinabing, okay lang, Master. Mula ngayon, tawagin mo akong Wind, huwag mong guluhin ang iyong pagkatao. Hindi ko matatawag na ganyan. Og. Nagulat si Lance, ano ang ibig sabihin ni Shizan? Sinabi ni Sina, talagang hindi ako makatawag, isa ka na ngayong pag-iral na hindi ko maabot ng sapat na mataas, isang pag-iral na kailangan ko pang kumapit, napakalakas at makapangyarihang tao, paano ko kaya gawin mo iyan kung papayagan kitang kunin bilang alagad ko, kaya hindi talaga ako makatawag. Mababaw nang umiti si Lance, okay lang, palagi akong magiging apprentice ni Master, kahit na mas malakas ako pa rin. Ngunit iyon ang iniisip mo, ngunit nakatayo ako sa iyong harapan at mukhang walang katulad na mahina, nakalimutan ko na ito. Bumantong hininga si Sina, habang tila naaalala ang ilang mga nakaraang kaganapan o isang bagay sa loob, at hindi masyadong masaya. Kalooban. Bagamat alam ni Sina na palaging igagalang siya ni Lance, ngunit hindi niya maisip ang sarili, na mas mataas kaysa kay Lance, dahil si Lance na ang kanyang dependency, at si Lance ay walang katulad na kapangyarihan, ang uri ng hindi sinasadyang nahayag na momentum, kung ito ay isang tagalabas, nanginginig sa takot. Saan siya mangangahas na maging asawa ng kanyang guro, maaaring hindi maintindihan ng isang tagalabas ang damdaming ito. Ngumiti si Lance, sige, kalimutan mo ang lahat ng kalungkutan, sasabihin ko sa iyo ang isang masayang bagay ngayon. Ano ba, kuya? Si Harleen ay abala, bagaman si Harleen ay matapang na tumawag sa kanyang kapatid, ngunit mayroon din siyang malaking lakas ng loob na gawin iyon, sa katunayan, siya ay medyo natatakot na si Lance ay hindi magiging masaya. O isang bagay na katulad niyan sa tuwing matatapos niyang tawagan ang kanyang kapatid, sa kabutihang palad, hindi nalungkot si Lance kahit isang beses. Oh, dapat rinig mo na lahat ng mga spirit stone ng ika-6 na baitang ng pamilya Lu ay ninakawan, oo, ginawa ko ito. Sabi ni Lance. Katatapos lang magsalita ni Lance nang biglang sumigaw ang isang tao sa pinto, ito ay ang bagong dating na si Lucy. Dumating pa rin si Lucy para hanapin sina Harleen at Sina ngayon, silang tatlo, ngayon ay naging mga BFF, ang pinakamahusay sa magkakapatid. Master Damon, ano ang sinabi mo? Hindi makapaniwalang tumingin si Lucy kay Lance. Oh, Lucy? Andito ka pala? Tama, ninakawan ko ang pang-6 na baitang spirit stone ng pamilya mo. Oh my God, ito. Napatulala si Lucy, si Lance ang may gawa nito. Si Talia ay abala sa pagsasabing, to be precise, lahat ng 6th grade spirit stones ng buong forces, 63 pamilya, lahat ay ginawa namin, ngunit syempre, ito ay pangunahing ginawa ni Lance. 63 pamilya. Hindi ba ang pamilya ko lang ng Lo ang ninakawan? Si Lucy ay abala. Hindi naman, yung buong forces, 63 na pamilya. O aking Diyos, kayo. Nagulat si Harleen at silang tatlo. Sinabi ni Lance, nagnakaw ako ng napakaraming mga spirit stone na may layuning pinuhin at isulong, kaya ngayon ako at ang Talia ay naging pinagsamang unang yugto. Higit pa. Kaya, kagabi, nagpatuloy kami sa pagnakawan muli, sinusubukang pagnakawan ang bawat piraso, kaya sa wakas ay nakuha namin ang lahat ng ito. Kayong tatlo, maaari ka ring ma-promote sa unang yugto ng pinagsamang katawan, Harleen, Lucy, at Shizan, binabati kita. Og! Mukhang takot na takot kayong tatlo. Oh, kayong tatlo,
sumama kayo sa akin, mag-aayos tayo sa isang kuweba. Pagkatapos sabihin iyon, marahang itinaas ni Lance ang kanyang kamay at isang hindi nakikitang puwersa ang humila sa inyong tatlo, si Harleen Lucy Sina, sa yungib na iyon kahapon. Nagbuo si Lance ng mga Spirit Stone. Wow! Ang dami! Start refining, kayong tatlo, sino ang mauuna? Medyo hindi makapaniwala silang tatlo. Tumingin si Lance kay Sina at sinabing, Xiniang, mauna ka. Medyo hindi natural ang asawa ng guro at sinabing, Master, mas mabuting huwag mo na akong tawaging asawa ng guro, hindi na ako komportable at awkward. Nako, Sina, mauna ka na. Walang magawang sabi ni Lance. Manam. Makalipas ang mahigit kalahating oras, umakyat si Sina mula sa unang yugto ng exaltation hanggang sa unang yugto ng pagsasama. Pagkatapos, ang pangalawang Harleen, ay tumaas hanggang sa unang yugto ng pinagsamang katawan. Sa wakas, si Lucy ay tumaas sa unang yugto ng pinagsamang katawan. Matapos tulungan silang tatlo na tapusin ang pagpino, medyo napagod din si Lance, tutal, kailangan din ng maraming enerhiya. Congratulations, kami ni Talia ay nasa parehong level mo na ngayon. Ngumiti si Lance at sinabi. Sinabi ni Lucy, kahit na magka-level tayo, mas mataas pa ang tingin namin sa iyo kaysa dati, parang ikaw ang langit na hinding-hindi namin mahahawakan. Ma'am, oo. Si Harleen ay abala rin sa pagtango. Tumawa lang si Lance. Bumalik na tayo. Sinabi ni Sina, kung gayon, maaari ba tayong pumasok din sa 5 dagat? Siyempre, kahit anong oras pwede kang pumasok, pero hindi pa kailangan magmadali. Tuloy-tuloy na ang pag-angat mo, mag-adapt ka muna dito saglit tapos humanap ng opportunity, ako rin at si Chichi. Ma'am, salamat, Master. You're welcome. Bahagyang tumango si Lance sa asawa ng kanyang guro, huminga ng malalim sa loob, itong batang babae na nasa harap niya, hindi na siya kayang pagsamahin muli ni Lance sa mortal na kaharian sa loob. Isang nakaraang buhay sa pangkalahatan, na naghihiwalay hanggang sa hindi na sila orihinal sa isa't isa. 1728. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata, si Lance at ang iba pa, lahat sila ay nag-iisa hanggang makalipas ang kalahating buwan, nang ang kaharian ng lahat ay halos matatag na. Si Lance, Talia, Sina, Lucy, Harleen, at silang 5 ay nasa merging stage. Let's go! Let's go have a meal. Tapos kung wala nang iba, we'll prepare to enter the 5 seas, there's no point in staying the 4 seas anymore. Sabi ni Lance. Pagdating sa restaurant ng inn, nag-order si Lance ng isang malaking mesa ng mga masaganang pagkain upang ipagdiwang ang promosyon ng lahat sa merging stage. Siyempre, sa inn, ang iba pang mga parokyano ay nag-uusap tungkol sa insidente halos kalahating buwan na ang nakalipas, nang ang buong 4 heavy seas, lahat ng mga pamilya ay ninakawan. Ang bagay na ito ay tiyak na mapapabilang sa mga aklat ng kasaysayan, kahit 10,000 taon na ang lumipas, inaasahan na may makakaalam pa rin tungkol dito. Pagkatapos ng lahat, ang buong 4 na dagat kung saan ang lahat ng mga pamilya ay ninakawan at ang lahat ng mga pang-6 na baitang na mga spirit stone ay nascavenged. Muntik nang maubos, walang nauna o pagkatapos. Bahagyang ngumiti si Lance, walang nakakaalam na dito mismo kumakain ang mga magnanakaw. Sa sandaling iyon, isang tao ang pumasok sa pintuan at nagsabing, ang pinakabagong balita, ang pagsasama-sama ng yugto ng pamilya mo, ay kababalik lamang mula sa 5 mabibigat na dagat. Ano? Talaga o hindi? Nagsisinungaling sa inyo bilang mga tuta, kalahating quarter pa lang ng 1 oras ang nakalipas, may lumabas mula sa teleportation hall to the 5 seas, at nang tingnan ko, ito ay isang ninuno ng Mo family na nagngangalang Hayden Mo na bumalik. I guess, sa sandaling ito, sigurado akong nakauwi na si Hayden Mo. Wow! Napapanahon ang pagbabalik, tiyak na sasabihin ng Mo family kay Hayden Mo ang tungkol dito. Siguradong hindi ito papansinin ni Hayden, at makakatulong din si Hayden sa pagdadala ng mga liham sa 5 heavy seas para ipaalam sa mga ninuno ng merging stage ng iba pang mga pamilya ang 5 heavy seas, at pagkatapos ay babalik din ang mga ninuno ng merging stage ng iba pang mga pamilya. Wow!
Napakaraming ninuno ng merging stage ang bumalik, magiging masigla ang fourfold sea. Mataas ang atmosphere sa In, bahagyang sumimangot si Lance. Gayunpaman, hindi nag-alala si Lance, lahat ng 5 tao ni Lance ay nasa unang yugto na ngayon ng pinagsamang katawan, at malapit nang isakripisyo ang magic weapon ni Lance sa isang high-grade magic weapon. Sa sandaling ito, sa pamilya Hayden mo. Greeting old ancestor Hayden, nakabalik ka na sa wakas. Anong nangyayari? Bakit pagbabalik ko mula sa teleportation hall sa unang palapag, lahat ng nakakita sa akin ay may kakaibang tingin sa akin? May nangyari ba sa forces? Old ancestor Hayden mo, may malaking nangyari sa forces. Big event. Anong big deal? Nako, kalahating buwan lang ang nakalipas, isang hindi kilalang malakas na lalaki, na ang kaharian ay ang ika-9 na yugto ng kadakilaan at ang lakas ay segundo sa lahat ng kanyang mga kapantay, ay nagpunta sa 63 pamilya ng 4 na dagat ng paisa-isa sa isang gabi, kaagad. Gumawa ng kanyang hakbang, inagaw ang pinakamalakas na tao sa bawat pamilya, at pagkatapos ay pinilit ang lahat na ipagpalit ang lahat ng kanilang mga spirit stone sa ika-6 na baitang para sa kanilang buhay. Tulad ng alam mo, ang pinakamalakas na tao sa bawat pamilya ang namamahala sa lahat ng ipon ng pamilya. Kaya, ninakawan ng buong fourfold sea, at hindi lang iyon, kinabukasan, bumalik ang taong iyon at ninakawan ang pangalawa sa ikatlo at pang-4 na pinakamalakas na tao sa bawat pamilya, kakalyusan niya ang lahat ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang A. Sa huli, iyon talaga ang gusto niya, lahat ng mga pamilya sa buong forces, halos isang 6th grade spirit stone ang natira, lahat sila ay ninakawan. Nakakagulat na may ganyan, kahit malakas ang taong iyon, hindi siya maaaring maging walang batas, hindi kakaunti ang mga magsasaka ng ika-9 na yugto ng dagat na 4 na pitik na wala sa kanilang mga panlilinlang, tama, hindi magagawa. Sabay pa silang nag-aaway. Hayden mo ancestor? Ang anak ng asungot na yan, dumating siya sa gabi at nag-iisang pamilya, hindi natin alam noong una, lahat pala ng pamilya ninakawan niya, akala ng bawat pamilya, sila lang. At para hindi maapektuhan ang prestihiyo ng pamilya, hinarang ng bawat pamilya ang balita. Pagkaraan ng ilang araw, lahat ng pamilya nalaman na lang ng clan na ninakawan na ang lahat, salamat sa lahat ng sadyang itinago, at ang resulta, sayang. Who was so bold? How dare you openly provoke the entire forces? Hindi mo kilala ang taong iyon. Paanong posible na hindi mo siya kilala, iilan lamang ang dosenang pamilya sa 4 na mabigat na dagat, at naniniwala ako na alam ng lahat kung sino ang maaaring umabot sa ika-9 na yugto ng kadakilaan. Ang taong nanakawan sa lahat ay nasa ika-9 na yugto ng kadakilaan, hindi mo ba nakita iyon dati? Talagang hindi ko nakita, at masisiguro ko sa iyo na hindi ito kailanman mula sa 63 pamilya, hinala ko ito ay mula sa 5 heavy seas. Lumabas sa 5 dagat. Tinitigan ng tingin ni Hayden mo, ito ay malamang na hindi. Umiling si Hayden mo, hindi ito dapat lumabas sa 5 seas. Bakit sigurado ka? Lakas para maabot ang ika-9 na yugto ng exaltation, para mapatay kayo sa loob ng ilang segundo, ibig sabihin ang taong ito ay napakatalino at malakas, tapos, imposibleng pumunta sa 4 seas para magnakaw. Sa sobrang lakas, ito ay hindi mahirap para sa kanya na makakuha ng mga spirit stone sa 5 seas, kaya bakit ka mag-abala na pumunta dito upang magnakaw, kahit na gusto mong magnakaw, maaari ka pa ring magnakaw sa 5 seas. Kung gayon, maaari bang lumabas ang kombinasyon na yugto ng 5 dagat upang magnakaw? Lalong hindi malamang na ang isang pang-6 na baitang spirit stone ay halos walang silbi sa mga magsasaka sa itaas ng pinagsamang yugto ng katawan. Halos imposibleng makahanap ng anumang mga pang-7 baitang na mga espiritong bato sa dagat ng 5, ang mga pang-7 baitang mga espiritong bato ay nawawala na, at ang mga spirit stone sa ika-6 na baitang ay walang silbi sa mga nasa itaas ng yugto ng kombinasyon, kaya ang mga malalakas na tao sa itaas ng yugto ng kombinasyon ay hindi na kailangan ng mga batong espirito sa dagat ng 5. Tapos hindi ko maintindihan. Sa sandaling iyon, ang ninuno ng merging stage na iyon ng pamilya mo, si Hayden, ay nagulat, may paparating na mga powerhouse ng merging stage. Ano?
Nakabalik na rin ba ang mga ninuno ng combined body stage mula sa ibang pamilya? Hindi, ako lang ang bumalik. Sa 5 dagat, lahat kami sa 4 na dagat ay magkakasama, at kami ay nagbabantay sa isa't isa, alam na alam ko na ako lang ang nakabalik. Sa 4 na dagat, hindi ko alam kung kailan, pero may pinagsamang yugto na naman. Pagkatapos niyang sabihin iyon, humiga si Hayden Mo at tumayo sa bubong. Oo nga, sa malayong kalangitan, 5 tao ang lumipad, at ang pinuno, si Lance. Sa isang iglap, lumipad si Lance sa ibabaw ni Hayden Mo. Tumingin si Lance kay Hayden, at tumingin din si Hayden kay Lance. Kaya lang, ang mga mata ni Lance ay napuno ng kawalang takot habang si Hayden Mo ay tumingin kay Lance ng may pagbabantay. Hindi ko alam kung bakit, sa pinagsamang unang yugto din, nagbigay ng impresyon si Lance na siya ay napakalakas, at mayroong 5 pinagsamang unang yugto. Ang mas hindi kapanipaniwala ay lahat silang 5 ay napakabata, at ang isa sa kanila ay mukhang isang maliit na babae. Ano ba ito? Upang maging isang combined body first order sa murang edad, ang talentong ito ay higit pa sa kaalaman ni Hayden Mo. Sino kayo? Masiglang tanong ni Hayden Mo. Ngumiti si Lance, matanda, huwag kang kabahan, hindi kami masamang tao. Habang sinasabi iyon ni Lance, mas naging maingat si Hayden, kadalasan ay sinasabi ng mga masasamang tao na hindi sila masamang tao. Tanong ni Lance, ikaw ang ninuno ng pamilya mo na bumalik mula sa 5 Seas, tama? Eksakto. Kung gayon ano ang iyong pangalan? Hayden Mo? Sino ka na naman? Oh, ako si Lance, at silang tatlo ay tinatawag na Talia, Harleen, Lucy, at Sina. Pagpapakilala ni Lance. 1729. Bakit kayong lahat ay napakabata? Tinatanggal ba ninyo ang muling pagsilang? Hindi imposibleng alisin ang posibilidad ng muling pagsilang, gayunpaman, kung aalisin man o hindi ang muling pagsilang ay makikilala sa pamamagitan lamang ng pagtanggal ng katawan ng sanggol, at pagtingin sa hitsura ng sanggol, naaayon man o hindi sa hitsura ng katawan, kung ito ay pare-pareho, nangangahulugan ito na hindi nito inaalis ang muling pagsilang. Kung gayon ito ay hindi isang muling pagsilang. Kung ito ay hindi pare-pareho, kung gayon ito ay tiyak na isang muling pagsilang. Dahil ang hitsura ng sanggol ay eksaktong kapareho ng kanyang orihinal na katawan. Ngumiti si Lance, ang kabataan ay hindi kasalanan. Ikaw. Sige, Hayden Mo. Pumunta ako para hanapin ka para tanungin kung ano ang kailangan mong bigyang pansin sa pagpasok sa 5 Heavy Seas. Sabi ni Lance. Ano? Tinanong mo ako tungkol sa 5 Heavy Seas. Hindi ka ba nanggaling sa isang lugar sa loob ng 5 Seas? Syempre hindi. Truth be told, I'm sort of from the 1 Heavy Sea. Paano kaya, ang 1 Heavy Sea ay may merging stage? Nako, sa aming The Invincible Mercenary King, ni Matwat. Maliban kay Lucy, lahat kami ay nanggaling sa 1 Heavy Sea. Hayden Mo? Kung kaya mo ang kalokohan, subukan mo lang na huwag kalokohan, okay? Let's get down to business. Tell me, how about ang 5 dagat? Papasok na tayo sa 5 dagat. Ayan, sige. Pasok ka, maupo ka at mag-usap. Iniaya ni Hayden. Umupo si Lance at silang 5 sa bulwagan ng Mo family. Sa sandaling iyon, ang pinakamalakas na tao ng Mo family ay nagbigay ng tsaa at sabay na nagtanong, Senior Lance, ikaw ba talaga? Oo naman. Pero bago ka lang. Hindi ba pwedeng umakyat na lang ako dito at mag-practice? Ito, okay. Nagtanong si Hayden, Brother Lance, maglakas loob akong magtanong, kalahating buwan na ang nakalipas, ikaw ba ang nagnakaw sa lahat ng mga spirit stone sa ika-6 na baitang sa 4 Seas? Dahil hindi sinasadyang manlinlang, sinabi ni Lance Sexton ng totoo, oo, ako, ito. Oh my gosh, ikaw talaga, paano ka? I need a large amount of 6th grade spirit stones, so I robbed. Of course. It's sort of what I borrowed. I will return it twice as much on the other day, and I promise, within 5 years. By the way, marami bang pang-6 na baitang na mga spirit stone sa 5 Heavy Sea? Kung ito ay kakaunti din, ito ay ibabalik sa loob ng 10 taon. Sinabi ni Hayden Mo, kahit na higit pa rito.
Okay then return it in 5 years, or even 3. Si Lucy ay abala sa pagtatanong, 5 heavy si 7th grade spirit stones pa. Inilibot ni Hayden ang kanyang mapuputing mga mata at sinabing, ang mga spirit stone ng ikapitong baitang ay napakabihirang din sa buong immortal world, at halos imposibleng makakita ng spirit stone ng ikapitong baitang ng dagat. Ang mga espiritong bato ng ikapitong baitang ay halos wala na. Paano magiging ganito? Sa daan-daang milyong taon sa immortal world, hindi mabilang na mga immortal ang natuklasan at napino, at anumang mga spirit stone ay dahan-daang matutuyo, at kapag wala ng mga spirit stone, ang mundong ito ay magiging isang ordinaryong mundo, na walang mas maraming immortal na magsasaka. Ang mundong ito, ay magiging isang wasak na mundo, at lulubog sa ilalim ng sansinukob. Nagulat ang katawan ni Lance, at hindi niya maiwasang isipin ang mortal realm. Hindi kaya ganito ang mortal realm sa hindi mabilang na bilyon-bilyong taon na ang nakalipas, at isa ring mundong mayaman sa aura resources, para lang maubusan ng aura resources at maging isang nasirang mundo na lulubog sa ilalim ng universo. Bumantong hininga si Lucy at pagkatapos ay tumingin kay Lance, na parang sinasabi kay Lance na natatakot siya na hindi niya magagawang magpino at mag-upgrade ng ganoon kabila sa hinaharap. Walang magawa si Lance, dahil mauubos na ang mga spirit stone sa ikapitong baitang, tiyak na mawawala na ang mga spirit stone sa ikawalong baitang. Sa hinaharap, ang cultivation ni Lance ay talagang kailangang umasa sa kanyang sarili, ito ay talagang malupit para sa isang tao na umakyat sa combination stage sa loob lamang ng ilang taon. Paano ang iba? Ano ang hitsura ng 5 dagat? Gaano karami ang alam mo tungkol sa 6 na dagat? Tanong ni Lance. 5 mabibigat na dagat, 6 na mabibigat na dagat, at 7 mabibigat na dagat, ang 3 lugar na ito ay pinaghihiwalay lamang ng isang interface, na nangangahulugan na ang mga ito ay konektado, tulad ng mga hakbang, at ang isa ay mas mataas kaysa sa isa. Kaya, kapag naabot mo ang 5 mabigat dagat, maaari kang tumangala at makita ang 6 na mabibigat na dagat, at kapag tumayo ka sa 6 na mabibigat na dagat, maaari mo ring tumangala at makita ang 7 mabibigat na dagat. Anong klaseng landscape ito? Pakiramdam ni Sina ay hindi mabuo ng kanyang utak. Malalaman mo kapag pumunta ka doon. Siya nga pala, ang 5-fold sea, ay pinamumunuan ng 6-fold sea, habang ang 6-fold sea ay pinamumunuan ng 7-fold sea. Okay, wala akong masasabi. In short, ang 5 seas, ang aura ay hindi bababa sa 100 beses na mas makapal kaysa dito, kaya maraming malalakas na tao sa 5 seas, ngunit hindi madalas na maabot mo ang stage ng kombinasyon na kasing bata mo. Wala namang forces to be aware. Hindi, kapag nakarating ka na sa Sea of 5 Heavens, humanap ka na lang ng kahit anong lugar para magtayo ng kuweba at magsimulang magtanim. May 8 pamilya sa Sea of 5 Heavens, basta huwag mong pag-iinitan ang 8 pamilya, ikaw. Magiging maayos, ang 8 pamilya sa Sea of 5 Heavens ay ang pinakamalakas na immortal na puwersa ng paglilinang. Sige, gawin na natin. Tumayo si Lance at naghanda upang tumungo sa 5 heavy seas. Si Hayden ay abala sa pagsasabing, Brother Lance, bakit mo pa ako hihintayin na sumama, dadalhin kita sa ating bayan, lahat ng ating mga ninuno sa merging stage mula sa 4 seas ay nasa iisang lugar sa 5 seas, at maaari tayong ingatan ang bawat isa. Ayos lang. Tumango si Lance. Kaya, naghintay si Lance ng kalahating araw, pagkatapos ay pumasok sa Sea of 5 Heavens kasama si Hayden Mo. Hindi nagtagal, pumasok sila sa 5 heavy seas, at sa sandaling pumasok sila sa 5 heavy seas, ang aura ay ganap na naiiba, sa katunayan ito ay higit sa 100 beses na mas makapal kaysa sa 4 heavy seas. Kuya Lance, ito ang 5-fold sea, nakatingin ka na ngayon sa mga ulap sa kalangitan. Tumangala si Lance sa langit, may puting ulap na lumulutang sa kalangitan, sa ibabaw ng puting ulap, maraming nakaambang na mga gusali at punong palasyo at iba pa, talagang hindi madaling mapansin kung hindi mo titingnan. Maingat, dahil ang mga gusali at mga puno sa ibabaw ng puting ulap na iyon ay masyadong malabo. Tingnan mo, ang nagbabadyang, tila hindi umiiral na mga gusali sa itaas ng mga puting ulap ay ang 6 na dagat.
Dahil ito ay pinaghihiwalay ng isang layer ng interface, kaya parang may kung ano, at gayon din, ang mga ulap ay magiging malalim sa kalangitan, nagtatago ng ibang mundo sa pangkalahatan, mahiwagang, doon, ito ang lugar kung saan ang lahat ng limang dagat ng mga walang kamatayang magsasaka sa akin. Si Harleen ay abala sa pagsasabing, kung gayon, ano ang kailangan para makaakyat doon? Mahirap, madaling bumaba ang sexes, habang nahihirapan tayong umakyat. Sinabi ni Lance, nagmamaneho ba tayo para lumipad at hindi pa rin makaakyat doon? Hindi rin masyadong malayo ang ulap na iyon sa langit. Nako, hindi mo pa rin naiintindihan ang mga salita ko kung hindi ka naniniwala, lumipad ka doon at subukan mo. Sinabi ni Lance, susubukan ko. Pagkasabi niyan, itinulak ni Lance ang kanyang lumilipad na espada gamit ang isang swoosh, diretso sa kalangitan. Hindi nagtagal, lumipad si Lance sa mga ulap sa kalangitan. Nang marating niya ang mga ulap ay nalaman niya na isa lamang itong ulap ng hamog, kung saan walang lungsod o gusali, ang nakita niya ay parang ilusyon na parang isang city leaf building. Bumaba si Lance mula sa mga ulap. How about it, Kuya Lance, nakarating ka na ba sa Sexes? Natatawang tanong ni Hayden mo. What's going on? We are on the ground, and we can plainly see cities and buildings, looming over the clouds, but when we get to the clouds, it's just a fog, wala. Kaya ang anim na dagat ay hindi lamang isang lugar na maaari nating puntahan kung gusto natin, makikita natin sila, ngunit hindi tayo makakapunta doon. Ang mga nakatayo sa anim na dagat, gayunpaman, ay maaaring tumingin sa atin mula sa itaas, at tayo parang mga langgam sa lupa. 1730. Ano ang kailangan para makaakyat doon? Mayroon lamang 8 daanan upang makarating sa anim na mabibigat na dagat, na nangangahulugang mayroong Rainbow Bridge, at sa pamamagitan lamang ng Rainbow Bridge maaari kang talagang makarating sa 6 heavy seas. Sa kasamaang palad, ang Rainbow Bridge ay kontrolado ng 8 Great Immortal mga pamilya ng 5 dagat, kaya ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring pumunta doon. Ang 8 dakilang immortal na pamilya ng paglilinang ay kumokontrol sa tulay ng bahaghari, kaya ang mga anak ng kanilang 8 dakilang pamilya ay makakapaglakbay sa 6 na dagat ng madalas upang magtanim, kaya sila ay lumalakas, at palaging makokontrol ang bahaghari na tulay. 8 Great Immortal Families, damn it, bakit may ahas sa lupa kung saan-saan? Saway ni Lance. Ang 8 Great Immortal Families, minana sa milyon-milyong taon, ang pinakamalakas na tao sa kanilang pamilya ay umabot na sa yugto ng Mahayana. Great Multiplication Stage. Malakas ba ito? Tanong ni Sina. Sinabi ni Hayden, ang mga makakarating sa yugto ng Mahayana ay walang iba kundi ang walang katulad na mga henyo, at lahat sila ay nangangailangan ng tunay na talento upang linangin. Nasa unang yugto na tayo ng pinagsamang katawan, at ito ay napakahirap para sa upang maabot natin ang ikalawang yugto ng pinagsamang katawan, hindi pa banggitin ang susunod na domain, ang diverting stage. Thunderbolts para dumiretso sa Immortal Realm. Sa kasamaang palad, napakalayo nito sa atin. Direktang umakyat sa Immortal Realm. Sa ilang kadahilanan, si Lance at ang iba pa ay tila nakaramdam ng lagaslas ng dugo at pagsinta sa loob, mula sa pamumuhay sa mga alamat ng mga immortal, hindi alam kung ano ang magiging pakiramdam ng pagiging isang immortal. Kanilang sarili. Okay, let's forget about the ethereal stuff for now, let's go, dadalhin kita sa Horsehead Valley. Sabi ni Hayden mo. Ano ang Horsehead's Valley? Malalaman natin pagdating natin doon. Sa pagsasabing iyon, lumipad ang ilang tao gamit ang kanilang mga espadang imperial, at hindi nagtagal, nakarating sila sa isang lambak na hugis, ulo ng kabayo, pumasok sa lambak at nalaman na mayroon lamang ilang dosenang mga bahay na bato sa lambak, na napakatiwangwang. .net. Ito ang Horsehead Valley, matatawag din itong Horsehead Village. Itong Horsehead Village ay ngayon ang cultivation base para sa lahat ng walang kamatayang cultivator na nanggagaling sa ating forces. Oh, bakit gusto mong manirahan sa lambak na ito? Naalala ko sa hindi kalayuan, may isang medyo malaking lungsod hindi ba masarap manirahan sa lungsod? Tanong ni Lance.
Hindi mo naiintindihan ito, ang mga walang kamatayang magsasaka dito ay hindi mahilig makihalubilo, lahat sila ay mahilig mag-ukit ng mga teritoryo. Ang lungsod na ngayon mo lang nakita, iyon ang teritoryo ng pamilyang Heto, ang mga tagalabas ay bawal makapasok. Ito maliban sa mga mula sa pamilyang Heto, kapag ginawa nila, nangangahulugan ito ng pagpukaw sa kanila, at tiyak na sila ay papatayin nila. Siyempre, itong Horsehead Valley, ngayon ay kabilang na rin sa ating teritoryo, kung ang isang tagalabas ay pumasok dito, ito magiging provocation din, at tayong lahat na forces inbound immortals ay babangon upang labanan. Ngumiti si Lance, natatakot ako na walang darating para kunin ang maliit na lambak ng bundok na ito. Oh, totoo iyan. Gayunpaman, kahit na walang darating upang pagnakawan ito, ang lugar na ito ay may 1 pulgada ng lupa, at kahit isang maliit na kanal ng bundok ay may master. Halimbawa, hindi kalayuan sa likod ng ating Horsehead Valley, mayroong isang malaking freshwater lake, at ang lawa na iyon ay ang teritoryo ng isang beast cultivator sa lawa na tinatawag na 8 purpose. Maaari pang sakupin ng mga magsasaka ng hayop ang teritoryo. Siyempre, ang freshwater lake na nasa harap natin, 8 eyes, ang katawan nito ay isang 8-eyed flood snake, isa na itong pinagsamang ika-7 yugto ng beast cultivator, ang walang kamatayang magsasaka na nagmumula sa ating 4 na dagat ay hindi pa ganoon kalakas. Gayunpaman, huwag mo siyang guluhin. Oh! Sabi ni Lance, pagpasok sa Horsehead Village, itong Horsehead Village ay napakatahimik na walang nakikita, ngunit nararamdaman ni Lance na maraming tao ang nagtatago sa dilim, lahat ay tahimik na naglilinang. Tiningnan ni Lance ang hamak na mga bahay na bato sa Recarte Village, nakaramdam ng sobrang awa, talagang gusto ni Lance na manirahan sa isang mas malaking lungsod, ngunit sa kasamaang palad, ang mga lungsod dito ay nabuo lahat ng ilang malaking pagtitipon ng pamilya upang manirahan sa maraming tao. Ay hindi isang lungsod kung saan ang mga tagalabas ay maaaring payagang pumasok at manirahan ng sama-sama. Hayden Mo? Bakit ang bilis mong bumalik, sino pala ang dinala mo? Isang matandang lalaki ang lumipad palabas sa kanyang kwartong bato. Juan Jean, hayaan mo akong ipakilala sa iyo, itong 5 monghe na dumating mula sa ating 4 na dagat. Paano kaya iyon, napakabata? Oo, bata ka pa? Tawagin mo na lahat, may mga bagong kaibigan ka na. Mabuti. Di nagtagal, lahat ng mga ninuno ng merging stage sa Horsehead Village, kahit na anong pamilya ng 4 Cs, lahat sila ay naubos, binilang sila ni Lance, hindi marami, 49 ang kabuuan. Sa kanila, ang pinakamalakas ay isa lamang sa ika-4 na yugto ng pinagsamang katawan, at ang pinakamahina, syempre, ay nasa unang yugto ng pinagsamang katawan. Ang pinakamalakas na combined body 4th tier, mayroon lamang isang maikling matandang lalaki. Sa pinagsamang ika-3 yugto, mayroong 2 matatandang lalaki din. Para sa pinagsamang ika-2 yugto, mayroong 12 matanda pa rin. The rest, all of them were of the combined first stage, and of course, matatanda pa rin. Masasabing lahat sila ay isang grupo ng matatandang multo, 5 lamang sa kanila, si Lance, ay mga kabataan. Tumingin si Lance sa isang grupo ng matatanda at halos isipin na nakarating na siya sa isang nursing home. Hello guys, are you really from the 4 Cs? Lumapit ang matandang lalaki na nasa ika-4 na yugto ng pinagsama-samang katawan at nagtanong, ang lalaking ito marahil ang pinuno ng lahat, at ang lahat ay inaasahang protektahan niya, siya ang pinakamalakas kung tutuusin. Oo naman, bakit pa ako pupunta dito, ito na yata ang pinakamasamang tirahan, at may mga bahay na bato pa. Oo, sa buong 5 Cs, nakatira tayo sa ibaba ng hierarchy, ngunit hindi mahalaga, kahit saan tayo nakatira, maaari nating linangin. Ang matandang lalaki na nasa ika-4 na yugto ng sabi ng pinagsamang katawan. Sinabi ni Harleen, walang lugar na maliligo. May maliit na batis sa lambak, kung gusto mo talagang maligo, pumunta ka sa batis para maglaba, pero ang mga walang kamatayang magsasaka ay hindi nakikialam sa maliliit na bagay, tulad namin, kadalasan hindi na kami naliligo, at least ilang dekada na akong hindi naliligo.
Tinakpi ni Harleen ang kanyang ilong na naging imposible para sa kanya na hindi maligo. Sinabi ni Lance, ang pangalan ko ay Lance, hayaan mong ipakilala ko sila ay sina Lucy, Harleen, Sina, at Talia. Welcome, ako si Bai Wuyong. Nagpakilala ang matandang iyon sa pinagsamang ika-4 na yuto. Pagkatapos, maikling ipinakilala din ni Bai Wuyong ang iba pang 40 o higit pang matatandang lalaki. Sinabi ni Bai Wubo, Lance, hayaan mo muna akong ayusin ang kuweba para sa iyo. Okay. Dinala ni Bai Wuyong si Lance sa ilang magkakadugtong na bahay na bato at sinabing, ang mga batong bahay na ito, ang mga taong dating nakatira sa kanila ay namatay na lahat, ngunit ngayon ay walang laman, kaya maaari kang pumili ng alinman sa mga ito. Nagtanong si Sina, bakit namatay ang mga taong dating nakatira doon? Sa landas ng walang kamatayang paglilinang, ang kamatayan ang pinakanormal na bagay, at normal na patayin paminsan-minsan. Kaya, tumahimik na muna kayo, papasakayin ko kayo sa gabi, magpapaputok ako kay Hayden Mo ng ilang gintong USA at mag-ihaw ng buong USA sa gabi. Mabuti. Noong gabing iyon, nagsagawa ng siga si Horseheads at nag-ihaw ng kabuoang 8 gintong USA, na masarap. Sa kasamaang palad, walang alak. Forget what they doing, keep on doing.